iyong dalawin, dalawit sambahin, siya ang Panginoon. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa luma'y kapayapaan, sa mga taong pinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, inarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Yesu Kristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw lamang, O Hesu Kristo, ang pataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen, amen, amen. Pinagdiriwang natin ngayon ang kapistahan ng mga banal na sanggol na walang kamalayan, mga martir. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong kapurihan ay inaawit ngayon ng mga hindi pa makapagsalitang sanggol, na hindi tinig kundi sariling buhay ang sa iyo'y inuukol. Ipagkaloob mong ang pananampalataya namin ay maipahayag sa aming pagsasalita at gawaing ginaganap sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan.
mga pinakamamahal, ito ang aming narinig kay Hesukristo at ipinahahayag namin sa inyo. Ang Diyos ay ilaw at walang anumang kadiliman sa Kanya. Kung sinasabi nating tayo'y kaisa niya, ngunit namumuhay naman sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay sa katotohanan. Ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, kung paano siya nasa liwanag, tayo'y nagkaisa at nililinis ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng ating kasalanan. Kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y matuwid. Kung sinasabi nating hindi tayo nagkakasala, ginagawa nating sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang kanyang salita. Mga anak, isinusulat ko ito sa inyo para hindi kayo magkasala. Ngunit kung magkasala ang sino man, may tagapamagitan tayo sa Ama, at iyay si Hesukristo ang walang sala, sapagkat si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan natin at kasalanan din ng lahat ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tayo'y ibong nakatakas na ang bitag ay mawasak. Tayo'y ibong nakatakas ng ang bitag ay mawasak. Kung ang Panginoong Diyos sa amin ay di pumanig, noong kami sa lakayin ng kaaway na malupit, maaring kami noon ay nilulon ng buhay sa silakbo ng damdamin at matinding kagalitan. Tayo'y ibong nakatakas ng ang bitag ay mawasak. Maaring kami nooy natangay ng inyong agos, nanood sa karagatay tuloy-tuloy na nalunod. Sa lakas ng agos, nooy nalunod, mga kaming lubos. Tayo'y ibong nakatakas ng ang bitag ay mawasak. Na ang bitag ay mawasak, lubos tayong nakalaya. Tulong natin kailangan ay sa poon nagmumula. Pagkat itong lupa't langit, tanging siya ang lumikha. Tayo'y ibong nakatakas ng ang bitag ay mawasak. Tumayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Tanang martir na nag-alay ng sarili nilang buhay, sa iyo'y nagpaparangal. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagkaalis ng mga pantas, napakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi sa kanya, "Magbangon ka,
Dalhin mo agad sa Ehipto ang mag-ina, at huwag kayong aalis doon hanggat hindi ko sinasabi sa iyo, sapagkat hahanapin ni Herodes ang sanggol upang patayin. Kaya dali-daling bumangon si Jose, at nang gabing iyo'y dinala sa Ehipto ang mag-ina. Doon sila tumira hanggang sa mamatay si Herodes. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta, "Tinawag ko ang aking anak mula sa Ehipto." Galit na galit si Herodes nang malamang siya'y napaglalangan ng mga pantas. Kaya't ipinapatay niya ang mga batang lalaki sa Bethlehem at mga palibot na pook, lahat ng may gulang na 2 taon pababa, alinsunod sa panahon ng paglitaw ng tala na natiyak niya sa mga pantas. Sa gayoy natupad ang sinabi ni Propeta Jeremias, "Narinig sa Rama ang malakas na panaghoy. Tinatangisan ni Raquel ang kaniyang mga anak. Hindi siya maaliw sa tindi ng kalungkutan dahil sa pagkamatay nila." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiyo po muna lahat. Magandang umaga po sa lahat. Ngayon po ay araw ng Niños Inocentes, mga sanggol na walang kamalayan. Naalala ko kadalasan kapag Niños Inocentes, maraming tao ang nangloloko kasi daw Niños Inocentes. Parang binibigyan ng pagkakataon ng lahat na mangloko. Kaya kung mayroong magsasabi sa inyo ngayon na pautang, huwag na huwag kayong magpapautang dahil hindi kayo babayaran. Kasi daw Niños Inocentes. Parang mali, no? Although, ano lang yun ng mga matatanda, no? Parang mga kasabihan na matatanda na ginagawang biro. Pero hindi biro ang nangyari sa mga bata at sanggol na walang kamalayan. Hindi biro ang patayin ang lahat ng mga batang 2 taon pababa sa bayan ng Bethlehem at sa mga karatig bayan dahil lamang sa takot ni Herodes sa kapangyarihan. Nakita na ninyo, ang kalaban ni Herodes ay bata, pero siya bilang namumuno ng bayan ay talagang takot na matanggal doon sa kaniyang posisyon bilang namumuno. Nakita natin doon sa Ebanghelyo kung papaanong ang mga pantas na lumapit sa kaniya ay nagsabing kaya sila nandoroon ay hinahanap nila ang batang magiging hari ng bayang Israel sa pamamagitan ng tala. Dahil si Herodes ay matalino, sinabi niyang, "Sige, hanapin ninyo. At kapag nakita na ninyo, sabihin nyo sa akin at ako din ay sasamba sa kanya." Pero dahil sila ang mga pantas ay pinagpakitaan din ng pangitain sa gagawin ni Herodes at alam nila ang gagawin ni Herodes, sila ay nag-iba ng daan pabalik sa kanilang bayan. Kaya galit na galit si Herodes at pinapatay ang mga batang isinilang doon sa paglitaw ng tala na sinabi ng mga pantas. Nakita natin na mayroong problema sa pagkatao si Herodes. Meron siyang dysfunctional family. Alam ba ninyo na ayon sa kasaysayan, sa nasusulat sa kasaysayan, dahil sa kaniyang insecurities na mawala sa kapangyarihan, kahit na ang kaniyang 3 anak na lalaki
ay pinapatay niya kasama ang kaniyang asawa. Ganun na lamang ang kaniyang psychological disturbance. Kaya nakatatakot ang pangitain na ito at nakatatakot ang sitwasyon na ito na sabay-sabay na patayin ang mga batang walang malay na hindi alam ang sitwasyon. Kaya ang anghel na nagsabi kay Jose, ang nagbigay sa kanya ng hudyat upang iligtas ang batang Jesus at pumunta sa Ehipto. Anong naaalala ninyo sa sitwasyon na ito? Hindi ba't si Moses ay pinaandod ng kaniyang ina sa ilog at nakita ng reyna ng Ehipto at siya'y inangkin bilang anak? Ganito rin si Jesus, dinala sa Ehipto upang makatakas sa karumaldumal na plano ni Herodes. Ano ang ating matututunan sa Ebanghelyo? Na katulad sana ni San Jose, tayo rin ay maging protector ng mga innocent and vulnerable. Sana katulad ni San Jose, pangalagaan din natin ang mga taong mahihina na ibinibigay ng Diyos sa atin. Wala namang pagkakaiba nung panahon ni Herodes sa panahon ngayon. Marami pa ring pumapatay ng inosente dahil lamang sa kapangyarihan. Wala namang pagkakaiba noon sa ngayon. Marami pa ring tao ngayon ang pumapatay ng mga bata ng walang malay at walang dahilan dahil ayaw nilang pangalagaan ang kasalanang kanilang ginawa. Wala namang pagbabago noon hanggang ngayon. Parang masaya pa rin ang mga taong nasa kapangyarihang pumatay ng walang konsensya at walang pinagsisisihan. Kayabangan pa rin ang daladala sa kabila ng kanilang kalupitan. Pero alam natin kung anong nangyari kay Herodes. The rest is history. Walang sino mang taong nananatili sa kapangyarihan dahil doon siya'y ibinabagsak at inungungudgud ng Diyos sa kahihiyan. Ang Ebanghelyo ay nagdadala sa atin na kung papaanong pinangalagaan ni San Jose ang batang Jesus, tayo rin ay papangalagaan ni San Jose bilang isang ama na nagmamahal at umaaruga sa mahihina. Hindi aalagaan ni San Jose ang mayayabang. Hindi aalagaan ni San Jose ang matatakasang ihi. Ang kaniyang aalagaan ay ang nagpapakumbaba. Ang kaniyang aalagaan ay ang mahihina. Ang kaniyang aalagaan ay ang mga inosenteng tao na humihiyaw ng katarungan. Marami yung hindi nakaka-relate kasi hindi sila ang biktima. Marami ang tumatawa kapag may mga pinapatay, pero hindi sila ang biktima. Siguro kung tayo ang naging biktima, katulad ni Rachel, tayo rin ay hihiyaw ng malakas na panaghoy at hihingi ng katarungan dahil kahit saang pintura ng mukha, walang pwedeng pumatay kanino man. Ang Diyos lamang ang mayroong hustisya kung sino ang masama at ang mabuti sa kaniyang
mga mata. Sana ipagdasal natin yung mga napatay na walang kamalayan at pinatay ng walang hustisya, sapagkat ang kanilang mga dugo, katulad ng dugo ng mga sanggol na ito, ay pumapailang lang sa langit. Ang sakit ng kanilang pagkamatay ay naririnig ng Diyos at dumarating ang hustisya sa oras na ipataw ng may kapal. Ngayon po ay mga banal na sanggol na walang kamalayan. Isang pagkakataon na atin ding tingnan kung ano ang pwede kong gawin upang makiisa sa paghahanap ng hustisya sa mga taong pinatay ng walang laban. Ang kapangyarihan ay hindi nananatili sa tao. May hangganan, pero ang hustisya ng Diyos ay mananatili hanggang sa kabilang buhay. Bawal pong magloko ngayon. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Tumayo na po ang lahat. Mga minamahal kong mga kapatid, sinilang si Kristong ating Panginoon sa isang mundong winasak ng kasalanan. Ang kalupitang umangkin sa buhay ng mga banal na sanggol, ang sa kalaunay nagdala sa Kanya sa krus. Manalangin tayo para sa mundong ito, nawasak ngunit tinubos ng sakripisyo ng pag-ibig ng mga walang malay. Sa pamamagitan ng dugo ng mga martir, dinggin kami, O Panginoon. Sa pamamagitan ng dunggo ng mga martir, dinggin kami, O Panginoon. Ang mga batang hindi pa nasisilang, naway iligtas ni Kristo, na isinilang bilang ating tagapagligtas. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng dugo ng mga martir, dinggin kami, O Panginoon. Ang Diyos na siyang bukal ng lahat ng buhay, naway magdala ng katapusan sa paglalaglag ng mga sanggol sa sinapupunan at sa lahat ng anyo ng karahasan sa ating mundo. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng dugo ng mga martir, dinggin kami, O Panginoon. Tayo naway makapagtatag ng isang lipunan ng pag-ibig at katarungan na nakabatay sa paggalang sa buhay ng bawat tao. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng dugo ng mga martir, dinggin kami, O Panginoon. Ang Diyos na nagsugo ng kanyang anak upang magligtas at hindi upang magpahamak, naway siya ring humipo sa puso ng lahat ng nagpalaglag ng sanggol sa kanilang sinapupunan at pagkalooban sila ng biyaya ng pagsisisi at pagbabago. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng dugo ng mga martir, dinggin kami, O Panginoon. Ang lahat ng batang hindi naisilang dahil sa paglalaglag sa kanila mula sa sinapupunan ng kanilang mga ina, naway tanggapin sa walang hanggang tirahang inihanda sa langit para sa kanila. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng dugo ng mga martir, dinggin kami, O Panginoon. Mahabagin at butihing Ama, tanggapin mo ang aming mga panalangin sa aming pagsisikap na unawain ang hiwaga ng dugo ng walang malay. Tulungan mo kaming laging alalahanin ang ipinako sa krus at muling nabuhay na anak mo na nabubuhay at naghahari magpas sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Ako ay isang batang pastol na patungo sa Belen. May dala na maiaalay kay Jesus
sa sabsaban. Tayo na, sa Belen tayo na sa Belen. At doon ay sarap mag-awitan sa tabi ng sabsaban. Ako'y may dalang tinapay, alak na dulot ay lakas, sa amin ay magbibigay buhay. O Jesus na manliligtas, tayo na, sa Belen tayo na sa Belen. At doon kay sarap mag-awitan sa tabi ng sabsaban. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapuri niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay sa paglilingkod namin sa iyo at dalisayan mo kami. Pakundangan sa paghahaing ito nagdudulot ng iyong lugod sa mga sanggol na namatay para sa anak mo, na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamat. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang anak mong di naiba sa amin ang siyang pumawi sa dilim, kaya ngayon ikaw ang aming nababanaagan. Ang anak mong di naiba sa iyo ay siyang iisang salita mo. Sa katauhan niya ang iyong sarili aming nakikita. Sa pamamagitan niya ang iyong pag-ibig ay kahali-halina, kahit ikaw ay lingid sa aming mga mata. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay Sanay Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming pahintulot sa tukso, at tadyan mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan.
Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainiyong lahat. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-alis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo. At isubok agad sa bibig bago umalis sa panampare o lay minister. Sumunod po tayo. Ama naming mapagmahal, ang masaganang batis ng iyong buhay at kaligtasan ay padaluyin mo sa mga nakikinabang sa banal na kapistahan ng mga hindi pa man makapagsalita para ang iyong anak ay papurihan. Ngunit kanya nang pinatungan sa langit, pakundangan sa kaniyang pagsilang bilang tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtan nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.
Pasko ay magbigayan at magbuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigayan.